Normal na bahay lang ang bungalow na ito ni na Joel sa bayan ng Basay sa Samar. Simple lang, may pintura, para sa amin maganda na. Pero ang mga dingding, kapansin-pansing umuumbok. At kapag kinalampag, parang may kumakalansing. Minsan kasi tumutunog, parang nalalaglag. Hanggang isang araw, napansin na lang ni Joel na bumibigat na ang kanilang pader. Yung plywood niya parang lumulubo na. Natatakot na kung baka bibigay. Pag kinakatok namin, matigas, parang saminto na. At may sumilip na shining, shimmering, splendid. May nakatagong sekreto sa kwarto namin. Nung kanila itong buksan gamit ang kutsilyo at martilyo, ang dingding nagluwa ng sandamakmak na barya. Ito mga guys, ikalawang butas. Buksan natin, isang butas pa lang nakuha natin, ganyan na karami. Pero pa dito isang butas. Sige. Ang mga barya ibinuhos sa sahig. At saka sinalo gamit ang kiddie chair para mailipat sa mga batya. Ang kanilang anak tumulong pa nga na magdakop ng barya gamit ang platito. Nagulat kami ng dami. Hanggang napuno nila ang dalawang banyera. Bayad na kami ng ilaw. Magkano kaya ang inabot ng mga barya? At paano namang sa pader may bumabahang grasya? Laki sa hirap si Joel. 14 years old, sa iba-ibang trabaho. Sa construction worker, paglilitson ng baboy. Barya-barya man ang kita, pinahalagahan naman daw ni Joel ang bawat pisong dumadaan sa kanyang palad. Hanggang taong 2009, nakilala niya si Evelyn. Nahulog-log ko sa kanya, parehas kami ng pinanggalingan na buhay sa mahirap. Mula nang mamatay yung tatay ko, ako na lang yung nagtataguyod sa sarili ko. Napunta ako ng Maynila, naging yaya ako. Nagsama sila at bumuo ng sariling pamilya. Biniyayaan ng 3 anak na binubuhay nila sa pagtitinda ng street food. Napalago naman namin sa awa ng Diyos. 16 years na rin yung isawang ko. Kada araw, kadalasan, kumikita kami ng 7,000. Isa sa target ni Joel ang makabili ng bagong motor. Maliit pa ako, hanggang nagkaedad. Pangarap ko talaga magkaroon ng sariling motor. Pero ang ipon ni Joel para rito, napurnada. Taong 2019 kasi, binagyo sila. Nagdesisyon na kami na lumipat na dito sa pabahay na bigay sa amin. At sa bahay kung saan sila inirelocate matapos ang unos, tila may bumaha naman. Grasya! Ito mga guys, ikalawang butas. Buksan natin, isang butas pa lang nakuha natin, ganyan na karami. Ang mga barya na kaya sa dingding ang sagot sa dream motor ni Joel? Premium na scooter na motor, yung halaga 158,000. Aabot kaya ang mga baryang nakuha ni Joel para mabili ito? 3 araw namin binilang, sobrang dami. At saan din ba nanggaling ang limpak-limpak na mga barya sa pader? Makibilang na sa batya-batyang biyaya ni na Joel So total, umabot ng sa aming pagbabalik. Bahay sa Basay, Samar, maliit lamang. Pero, ang pader nito nagluwa ng batya-batyang barya. ito mga guys, ikalawang butas. Buksan natin, isang butas pa lang nakuha natin, ganyan na karami. Pero pa dito isang butas. Nagulat kami nung makita namin ang dami. Sakto at matagal na raw palang plano ni Joel na bumili ng brand new na motor. Maliit pa ako, hanggang nagkaedad. Pangarap ko talaga. Premium na scooter na motor, yung halaga 158,000.
Saan nga ba nang galing ang sandamakmak na barya? Si Joel may nilinaw. Ang batya-batyang barya na nakuha niya sa pader, sarili pala niyang ipon. Nagsimula ako mag-ipon, June 2023, lampas 1 taon. Noon pa man, mas sinop na raw talaga si Joel sa pera. Nag-iipon talaga ako ng pera. Sa alkansya, may lata, may plastic, hindi ko linalagay. Seryoso raw kasi siya na mabili ang pangarap niyang motor. At para araw-araw makita ang kanyang ipon mula sa kanilang negosyo, inihulog niya ang mga ito sa dingding ng kanilang kwarto. Mas maganda sa kwarto kasi nababantayan ko at saka nasisiyahan yung mga anak ko sa hulog ng mga coins. Wala na. Hindi ko naisip bangko kasi baka mawala, baka ma-hold up. Lahat ng peso, 20, ilalagay ko yung sa ipon ko. Kung sa pader, makakaipon kami kasi mahirap kuhanin. Hindi ako natukso pagkuha kasi pag kinuha ko, hinayang naman ko masisira yung dingding namin. Makalipas ang halos 2 taon, napuno na ang pader ng kanilang mga inipon. Yung plywood niya parang lumulubo na. Kaya si Joel, kumuha na ng martilyo at kutsilyo para tungkabin ang dingding. Magkano naman kaya ang inabot nito? Yung estimate ko doon, mga 60,000. Yan yun ang estimate ko. At mabibili na kaya niya ang brand new motor na nagkakahalaga ng 158,000 pesos? So total yung naipon kong barya, umabot ng 223,000. Kaya ang pangarap niyang motor, sa wakas, nabili na niya. Binayaran ko ng 158,000 in cash. Sa tagal-tagal ko ng pinapangarap, nakuha ko rin ang premium scooter na pinapangarap kong motor. Yung natirang pera, pinagawa ko sa kusina, sa may balkon, pinapinturahan ko na rin para maging maganda yung kulay. Ang pinag-iipunan naman daw ni Joel ngayon, ang kasal nila ni Evelyn. 15 years, hindi pa kami kasal ng asawa ko. Masaya na din ako na mag-iipon din kami tungkol sa kasal namin. Hindi siya safe. Pwedeng masira yung pader nila at madaganan pa yung mga taong andon sa bahay nila. Mas maganda na ibangko mo siya. Nasa safe space siya. As of right now, wala po tayong batas here in the Philippines na nagsasabi na bawal tayo mag-hoard ng barya. Hindi gugong bahay kasi doon lang sinira ko sa dingding sa loob ng kwarto ko. Hindi naman nagtatagal, inaano ko naman agad, dinidispose. Hanggat makaipon lang ng pangkasal, okay na. Susubukan ko na sa mag-ipon sa bangko. Mula sa mga baryang umapaw sa pader, lumitaw ang kwento ng tiyaga, sipag at pagmamahal at ang matagal na pinagsikapan ni Joel. Hindi lang pera ang ibinalik, kundi dignidad, ginhawa at pag-arangkada sa panibagong simula.